Good morning kalapatids. Time check, it's 6:35 AM. So for today's video, nandito tayo sa ating loft. Pakikita ko sa inyo kung ano yung design ng loft dito sa Ebong Loft TV. First time kung magbablog to ko sa loft na to. So, ayan. Pasok tayo sa loft. Ay, nakatali pa pala. So, makikita nyo yung loft natin nakabalot, nakapapaligiran ng lona. Yan. Mula dito sa likod, ito yung likuran. Ito yung gilid. Dito sa kabila. Yan. May mga butas pa rin dun sa taas at baba para nakakapasok yung hangin. Nung una, nung pinagawa ko to, so bare siya, open lahat. Pero dahil ang advice sa akin ng mga tropa, dapat daw hindi labas-pasok yung hangin para hindi magkasakit yung ibon. Kaya yun, nilagyan natin ng lona. Ayan. So, ito yung likod niya. Ay, yung gilid niya. So, ayan. Dito sa parte na to, dito lumulubog ang araw. Dito sa parte na to, yun yung sunrise. Yung lona na to, nakataas yan eh. Pero binaba ko lang kahapon kasi meron tayong dalawang ibon, meron tayong dalawang kalapati na bago dito sa loft natin. So para medyo 360 viewing, nakaka-viewing na siya habang nasa perch, binaba ko yung lona. Pero nakatakip talaga to para iwas sa sakit, iwas sa hangin. Hindi sila binabato ng hangin lagi. Malas nga, mulan kahagabi eh. So may worry ko sana hindi sila magkasakit kasi nabukas to. Yan. So ang pinaka priority ko sa pagkakalapate, syempre malinis, hindi naapektuhan yung pamilya ko, hindi magkakasakit yung mga anak ko, hindi sila nababother na may andyan yung mga kalapate. So ginawa ko, nilayo ko sila kasi meron akong aviary. Meron din ako mga ibon, mga Alps 2, parakeets, budgerigars. Nandun sila sa aviary sa baba. Pero yung kalapate, yung mga breeders nandoon. Pero yung mga yung flyer ko nandito sa taas ng bubong. Kasi nga medyo napansin ko nung una, nangangamoy siya. Tapos may mga pulbos ng balahibo ng kalapate. So para makaiwas na rin sa mga allergies at saka yung mga sakit katulad ng salmonella, halimbawa yung mga dumi ng kalapate hindi kumakalat sa bahay, dito ko nilagay sa bubong yung loft ko. Yung dumi ng kalapate ayoko din na kumakalat siya. So itong, kahit pansin nyo itong bubong, kung meron man yung mga tapon-tapon lang na dumi, kasi may sahuran ako ng dumi sa ilalim. Ayan, makikita nyo dyan, meron din ako nilagay na lona. Dyan nakasahod yung mga dumi nila. Ayan. Hindi ko pa yan nalilinis simula nung nilagay ko yung lona. Ang gagawin ko dyan, gagawin kong pataba sa halaman. Napaka-effective niyan. Ayan. So ito yung labas. Tapos ito yung pakita ko sa inyo, ito yung part ng trapdoor tsaka landing board niya. Ayan, may
Meron akong trapdoor doon. Tapos binili ko lang yan sa Shopee. Small lang ang size niyan kasi hindi naman ganun karami yung kalapati ko. Tapos meron akong parang ex machina style na bukasan dito. Tapos ito yung landing board. Nilagyan ko yan ng screen para hindi sila bothered pag naglaland sila kasi lumulusot yung paa nila dyan eh. Ayan. So, sa kabilang side meron tayong viewing area. Ayan. Ayan, may viewing area dito. So, meron yang may kahoy yan na may butas. Yung pansin niyo. Yan, galing pa yan doon sa papag nung misis ko nung bata siya. Nandito pa yung papag eh, pero yung pinaka parang harang nakakalas na. So yun yung ginamit ko na parang divider. Inano ko na lang yung gitna, pinutol ko yung gitna kasi masyadong masikip yung divider niya. Napapansin ko yung ibon parang nag-aalangan po maglabas pasok. Actually dapat nga yan parang ex machina style din hindi na nagawa na ganun. So ganyan yung nangyari, kinalabasan. Pero gusto ko sana dyan may harang para pag may mga bagong ibon tayo na doon sila sa viewing area, nakakapagpalipad pa rin tayo ng ibon. Kasi sa style ngayon maghahalo-halo sila dyan tsaka pagka halimbawa yung napansin ko kapag old bird yung sinasanay ko, namamara ako pagkakak, so nababother yung mga flyers ko na pumasok sa trap kasi umiiwas sila do sa kak. Kaya gagawin ko ng paraan na malagyan ng takip yan kasi magkakaroon tayo ng mga bagong young birds napaparating. So abangan nyo yung magiging vlog ko na yun. Maglo-lock visit tayo doon sa isang tropa, tapos makikipag-swap tayo ng breeder natin sa young bird nya. Yun, exciting yun. Ayan. So ito balik tayo sa loft check. Ito, so ito may pinto itong viewing area na pinto niya nasa loob. Mamaya buksan natin. Tapos ito yung lona na to, sahuran din to ng dumi para pag yung mga ibon nandyan sa trapdoor at dumudumi sila, nasasalo pa rin yung dumi. Ayan. Problema ko lang dito guys, siguro pagka nag-typhoon season, hindi ko alam kung lilipa rin ba to ng hangin kapag sobrang lakas ng ulan. So pa-comment naman o kaya advice kayo guys kung meron kayo experience na ganun, or sa experience nyo hindi naman. By the way, ang design pala nito, ang sukat nito is 6 feet ang taas, 6 feet din ang lapad, yung haba niya is 4 feet. Ayan, so yung wire mesh nga ganito kalaki. Hindi ko alam kung size 2 to, 2 inch 2x2. So ang advice ko sana pag mag flooring kayo at gagawa kayo ng ganitong loft, mas maliit yung butas. Ayan. Pero sa mga dingding niya, okay lang na ganyan. Ayan. Pasok tayo sa loft natin. Sino ba makita? Ayan. Buksan natin itong lona. Ayan. Tanggalin ko lang yung tali. Tapos, ayan, pasok tayo. Kasi tama-tama maglo-lock line na. Papa-lock line na rin ako ngayon.
Yan. So ito yung trapdoor na nabili ko sa Shopee. Yan. Tapos ito yung kahoy na ano, in-improvise ko na lang to. Ito yung galing sa Papag. No? Dito nilagyan ko ng medyo mas ng harang para hindi makapasok, hindi makatakas yung kalapate. Dati malalaki yung awang niyan kaya ginawa ko ng paraan. Isa kong kalapate hindi pa marunong pumasok sa trapdoor, pero kaya tuturuan natin. Ito yung mga kalapate natin. Ayan, B-perch yung ginamit ko. Meron akong 16 na B-perch dito. So 4, 8, 12, 15, 16. Ito yung isa. Stainless B-perch yung ginamit ko para pangmatagalan. Mura lang naman to sa Shopee. Nasa 110 pesos ang isa. Pero sulit naman kasi kung bibili ka ng plastic, lulutong yun so madaling masira. So ito panghabang buhay na. Ayan, B-perch instead na box perch kasi wala pa akong pag box perch papagawa ka pa nun so medyo matatagalan tsaka medyo mas magastos yun. Ayan, so experiment muna tayo. So far naman is okay sila. Ayan, may enough space naman sa bawat B-perch. Ayan. So konti pa kasing ibon natin. So ganito lang siya guys to. Yung itsura ng loft ko parang studio. Tapos may B-perch. Wala pa akong nung widowhood. Yun. Iniisip ko pa kung maglalagay ba ako nun. Kasi hindi pa naman ako makakarera. Nagsasanay pa lang tayo ng mga ibon natin. Ngayon gusto na lumabas nung mga ibon natin. So palalabasin natin sila. Pwede ko silang palabasin dito sa trap or dito sa pinto ng viewing area. Ayan. Ayan yung mga warriors natin. Ayan, mga lalabas na. Sanay na silang pumunta sa trap, sa viewing area pag umaga. Meron diyang hindi pa lumilipad kasi bawas pa yung pinutulang kinuha ko yung pakpak, hinugot ko, binunot ko kasi sinasanay ko pa lang. Nahuli ka na, labas ka na. Yung opal natin na tinos ko sa arayat, labas, lipad ka na. Yun. Itong dalawa, isang black tsaka isang checkered, mga ano pa natin yan, sinasanay pa natin. Yung pakpak nila hindi pa kompleto. So labas na tayo, napakita ko na sa inyo yung loob ng loft. Mamaya maglilinis na ako ng flooring. Iwan muna yung ibang ibon kasi mga bago lang yan. So magkano ba nagastos yan sa loft na yan? So pinagawa ko yan sa tropa na nagwe-welding. Trabaho talaga nung nila mag-ama yung pagwe-welding. Dahil tropa yun, so tinulungan na rin natin. Ang total na nagastos ko dyan, hindi kasama yung lona tsaka yung B-perch, is around
19,000. 19,000. So hindi ko alam kung masyado bang mahal yon o mura na. Ang sa akin is goal ko kasi sana yung masulit ko yung yung gastos ko sa loft. Meron akong maayos na loft, kasi yung gusto ko yung pag nag-alaga ako ng ibon, halimbawa tulad ng kalapate, medyo maayos naman yung yung kulungan para magagawa ko yung gusto kong gawin na very efficient at effective, no? At saka at the same time yung hindi magiging makakapangit nung surrounding sa bahay, at hindi magkakaroon ng problema yung sa pamilya, yung tulad ng pagkakasakit, ganyan. So hindi magkakaroon ng parang hassle, kumbaga. Kaya ito, nagpatayo agad tayo ng maliit na loft. So comment kayo guys kung yung gastos ba natin sulit o hindi. Kasi siyempre wala tayong alam sa paggawa ng loft, no? Kaya balang araw siguro tayo na lang yung gagawa. Ako na lang gagawa ng loft. Bala kong bumili ng welding machine para makagawa ng mas magandang loft. Dito ko siya lalagay. Nakikita niyo yung butas na yan. Yan, hanggang dun sa may kabilang yero, yung kalahati na yero. So yung buo na yan, kapag nagka-budget tayo, paggagawa tayo ng mas malaking loft at i-extend natin hanggang dito sa may baba. Yan. So yan, hindi makaka-apekto rin yan sa buhay-buhay natin, sa pang-araw-araw, kasi itong parte niya bodega yan tapos itong part na to wala, open lang yan, wala namang silbing, walang ginagawa dyan. So yan, tamang-tama yan, pwede tayo magkaroon ng dyan, magtayo ng panibagong loft dyan kapag naging successful yung ating pagkakalapate. Pero sa ngayon, ito muna, kontento na tayo dyan, dahil para yan sa mga warriors muna natin, no? Yan. So dito ko na muna tatapusin yung vlog na to. Kung meron kayong tanong about sa loft, comment, suggestion kung paano natin mas mapapaganda yung loft, so comment lang kayo dyan.